Ngayong araw nga pong nakatakdang isumite ni Attorney Alvy Tangcol III ang kanyang pagbibitiw sa pwesto bilang General Manager ng MRT3 at ngayong umaga po makakasama natin mismo si Attorney Vitangcol. Good morning po, sir. Good morning, Cara. Sir, so ano po ang totoong kwento? Kayo po ba ay tinanggal sa pwesto o kayo po ay magre-resign? Alin po ang nauna? Pareho yun, Cara, na nangyari, no? Kahapon kasi noong lumabas yung isang artikulo sa isang pahayagan na di umano'y nag-allege na nag-award tayo ng kontrata sa isang relative, ay nagsimula na po ng administrative inquiry ang DOTC. At sa paggawa pong ganyan, so ako po ay in-relieve temporarily from the position, pero ako I felt it better na sinabi ko na I do it directly and I will be resigning from my position. Pero hindi naman ito yung unang beses na kayo po ay inimbestigahan for a controversial issue. Yung dun sa Inicon dati, hindi naman kayo nag-resign. Bakit ngayon, in this particular issue, kayo po ay nag-opt na mag-resign na po talaga? Nung sa unang issue with Inicon, ako ay nag-voluntary leave of absence. So, nung matapos na yon, bumalik uli ako sa pwesto. So, ngayon, kung gagawin ko uli yun, naisip ko na ito na yung magandang pagkakataon na tuloy-tuloy ko na ng pag-resign ko. Kasi napakahirap para sa isang head of agency na mawawala sa pwesto, babalik, mawawala sa pwesto, babalik. Nagkakaroon ng demoralisasyon ang mga tao at ito ay ayoko na mangyari. Okay. Pag-usapan natin itong latest issue tungkol sa inyo, conflict of interest. Ito yung sinabi ni Secretary June Abaya kasi daw po binigay ninyo sa tiyuhin ng inyong asawa itong 517 million peso contract para sa maintenance ng mga tren at riles ng MRT. Ano po ang sagutin nyo dito? Let me correct that, Okay. Hindi ako ang nagbigay ng kontrata. Ang lahat ng kontrata ng MRT3, ito ay dumadaan sa Bids and Awards Committee o kung minsan nagkakaroon ng negotiating team ang Department of Transportation and Communications at ito ay hindi desisyon ng isang tao lamang. Pero ito ay kasama kayo dumadaan dun sa committee? Oo, ako ay isa sa 7 na miyembro ng committee. At ito ay dumadaan sa masusing pagsisiyasat ng mga miyembro ng panel. And ako naman, bilang kami ang end user, hindi ko talaga nakikita kung ano ang mga nasa dokumento. At itong ibang mga nasa technical working group, sila ang tumitingin yan. So, you mean to say hindi ninyo alam na yung isa sa mga kamag-anak ng inyong misis ay nagbibid para dito sa proyektong ito? Alam ko yan, Alam ko yan. Kasi itong PH Trams, nung unang ginawa ito, sa pagkakaalam ko, base dun sa mga dokumento na naibigay sa akin, ay sila ay magbibigay ng unsolicited proposal sa MRT Corporation, which is a private firm. And then, ang nangyari dyan, hindi natuloy doon. Dahil ang kagustuhan ng MRTC noon ay i-extend na lang yung kontrata ng Sumitomo Corporation. So, ang ginawa ng DOTC, ang DOTC ang nagpabid. So, nung time na nalaman ko na magbibid din sila sa DOTC, I actually told Mr. Soriano na to divest from the company. Mr. Soriano, ito po yung tiyuhin ng inyong asawa. Na dahil alam ko nga na ito ay government bidding na, so hindi po pwede yun. So I told him to divest, which he readily complied with. At yung kanyang shares ay ibinenta niya sa isang kapwa niya director sa PH Trams. So technically, yung tiyuhin ng inyong misis ay hindi na miyembro nitong or hindi na parte nitong kumpanya na ito. Tama ka dyan, Cara. Na nakakuha ng kontrata. Oo, tama ka dyan. Noong time na nakuha nila yung kontrata, wala na siya dyan. Pero of course, since original incorporator siya, yung pangalan niya nandoon sa SEC registration as an incorporator. So, ang sinasabi niyo po, hindi magbe-benefit yung pamilya ninyo or kamag-anak ng inyong asawa from this contract na... Oo. Wala talagang nagbenepisyo dyan. Ang nagbenepisyo dyan, yung mga existing na miyembro ng kumpanya. Ba't hindi niyo po ito sinabi kay Secretary Abaya na in your mind, wala naman palang conflict of interest dahil wala naman pala kayong kamag-anak na doon technically? Oo. Ito ay kasama doon sa ginagawa ko ngayong statement na pinapasumitin nila sa akin. Alright.
May isa pa pong issue before this, naging matunog din yung pangalan ninyo sa balita dahil dito sa isa pang issue, yung sa Inicon, na inabsuelto na nga po ba kayo ng DOTC tungkol sa isyong ito? Oo, naklear na ako ng DOTC dyan at nalaman nila na walang basihan para mag-file ng administrative case against me. Pero mamaya po, magkakaroon pa ng pagdinig sa Kamara. Kayo po ba ay dadalo pa rin sa pagdinig na ito? Oo, pupunta ako dyan kasi pinadalan tayo ng imbitasyon ng House Committee at doon sa imbitasyon na yun, nakasulat doon na po pwede akong i-cite in contempt kung hindi ako pupunta. Kaya ako naman ay pupunta dahil alam ko naman na walang saysay yung mga paratang na ibinato sa akin. And you insist, kahit na meron pa rin pagdinig, inabsuelto na kayo sa DOTC pero may pagdinig pa rin sa Kamara, you still insist on your innocence in this issue? Of course, of course. Ano na ho yung status ng reklamong perjury na isinampa ninyo laban kay Czech Ambassador to the Philippines, Joseph Rictar, na siya nga yung nag-akusa sa inyo ng extortion dito sa Inicon issue? Ito ay nasa prosecutor's office ng Makati, no? At ang pagkaalam ko, ito ay iraraffle sa isang prosecutor at pagkatapos yan ay magsiset na yan ng preliminary hearing. So, hinihintay po natin yung notice of preliminary hearing. I'm sure kayo iniisip nyo rin, sir, kasi parang in a year, parang ang dami-daming issue na binabato sa inyo. This is, I think, the second or the third time na nag-guest kayo dito sa News to Go, trying to answer all these controversies. Meron ba kayong nasa isip kung bakit lumalabas itong mga ganitong klaseng issue against you? Ito kasing MRT3, no, kung makikita natin, talagang parang hot spot ito, no? Na kahit anong mangyari sa MRT3, marami agad na nakakakita, marami nakakatingin. At alam natin na mayroong mga malalaking proyekto rito. So, hindi ko alam, baka mayroong mga tao na nag-aambisyon sa pwesto ko. Kaya siguro mas maganda na sila na lang maupo dito. Sa tingin nyo nga po, merong mga ready to take on your job, merong mga tao na gustong matanggal kayo para magkaroon ng puwang at sila na yung meron tayong naririnig na alingasgas na ganyan, no? Pero of course, hindi ko masasabing totoo yan kasi wala tayong ebidensya. Bakit? Gaano po ba kaimportante itong pagiging head po ng MRT? Why is it parang gustong-gustong trabaho? Bakit ganon? Kasi natapat ito, no, sa malalaking proyekto ng MRT3. Hindi ito regular year, no? For example, next year, no? Mag-undergo ng general overhauling ang mga coaches natin na luma. So ito, malaking kontrata to, kung titingnan din natin. Aha. Tapos ngayong taon na to, bumili tayo ng mga bagong bagon. So, mga sunod-sunod na malalaking proyekto. This is not an ordinary year for MRT3. Alright. So, final question. Saan po kayo ngayon pupunta kung wala na po kayo ngayon sa... Tutuloy muna ako sa House Committee hearing, ano? At pagkatapos niyan, siguro matutulog ako kasi medyo matagal na hindi ako nakakatulog ng mahaba, no? Kasi yung operasyon natin, nagsisimula ng 4:30 ng umaga, nagkatapos ng alas 11 ng gabi. At babalik sa private practice. At minomonitor kasi natin palagi dati yun. So, ngayon, hopefully, I would have a good night's rest. May balak ba kayong pumasok ulit sa gobyerno? Hindi ko pa masabi, no? Pero siguro ngayon, bakasyon muna tayo. Maraming salamat po and good luck to you, Attorney Alvi Tangcol III, dating General Manager ng MRT. Magandang umaga at maraming salamat. Thank you, sir. Salamat po.